Sa puntong ito, humingi po tayo ng latest forecast tungkol sa bagyong Enteng. Kausapin natin si Pag-asa Assistant Weather Services Chief Chris Perez. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga, Rafi, at sa lahat po nating mga taga-subaybay. Nasaan na po ngayon yung bagyong Enteng sa mga oras na ito? Rafi, sa ngayon, yung sentro ng bagyo sa Enteng ay nasa dagat pa rin at kaninang alas 8 ay nasa around 75 kilometers or rather 100 kilometers north-northwest ng Daet, Camarines Norte. Napanatili ang Enteng yung lakas nito, maximum wind ay 75 kilometers per hour malapit sa gitna. Yung pagbugso naman aabot hanggang 90 kilometers per hour. At sa kasalukuyan, Chris? Yes? Go ahead po. Apa. Yes, sir. Go ahead po. Medyo naputol lang po kayo. Okay. So sa ngayon, hindi pa tumatama sa anumang bahagi ng ating bansa ang bagyong si Enteng. Pero inaasahan nga natin na in the next 3 to 4 days ay nasa loob pa rin ito ng ating Philippine Area of Responsibility. And possibly by Wednesday evening to Thursday early morning ay lalabas ito sa northwest boundary ng PAR. Nananatili itong banta sa mga kababayan natin, lalong-lalo nga dito sa silangang bahagi ng Luzon, habang yung patuloy ng mga pinag-iibayang habagan ito ay posible pa rin magdulot ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila at sa ilang lalawigan ngang nasa kandurang bahagi ng Luzon sa susunod na 2 hanggang 3 araw, Rafi. Opo, obserbasyon po ng ilan, mabilis yung pagbaha at pagtaas ng tubig gaya po sa Marikina River. Gaano karaming ulan na po ba yung ibinuhos ng bagyong Enteng sa mga nakalipas na oras? During the last 24 hours, Rafi, simula kahapon ng alas 8 hanggang kaninang alas 8 ng umaga, alas 8 ng umaga kahapon hanggang alas 8 ng umaga kanina nga, ay nasa around less than 60 millimeters naman ang mga naitala nating paulan sa 3 station natin, monitoring station, dito sa Metro Manila. So mas konti pa rin po ito, no, kumpara sa mga naging paulan ng pinag-ibayang habagat last July 24. But we're not ruling out the possibility, gaya nga na nabanggit ko kanina, in the next 2 to 3 days, posible pa rin pong makaranas, hindi lamang Metro Manila, kundi yung mga lalawigan din. Nakararaming lalawigan, lalo na sa kandurang bahagi ng Luzon, yung mga pag-ulan ng habagat pwede pong maranasan in the next 2 days. Linawin ko lamang po dito sa buong Metro Manila, ano po yung typhoon warning signal at hanggang anong oras po natin mararanasan ito? Sa ngayon, Rafi, nakataas ang warning signal number 1 dito sa Metro Manila, no? At posibleng ngayong araw ay hindi natin aalisin itong warning signal number 1. Posible tayong makaranas sa mga minsan-minsan pagbugso ng hangin at yung mga pag-ulan dulot ng pinagsamang epekto nitong bagyong si Enteng at ng habagat. Bukod po dito sa habagat, may iba pa ba kayong mga sama ng panahon na nakikita? Well, sa ngayon po ay ito lang ang nakikita natin posibleng maka-apekto in the next 2 to 3 days sa ating bansa, no? Ang bagyong si Enteng na inaasahan natin patungo dito sa kikilos, patungo dito sa Hilagang Luzon, habang yung habagat naman patuloy na makaka-apekto sa mga lalawigan naman sa kanlurang bahagi ng Luzon in the next 2 to 3 days. Ginoong Perez, pag mga ganitong pagkakataon, hindi minsan talaga naiyahan tulad, hindi ba, sa mga naranasan ng mga bagyo. Ano ang kaibahan nito sa bagyong Enteng, sa nagdaang bagyong Karina? Well, Rafi, kung titingnan natin, si Karina is naging mas malakas ito at mas malayo ang sentro nito sa kalupaan ng ating bansa. Kung titingnan natin, halos may pagkakaparehas yung inaasahan natin pagkilos ni Enteng sa naging pagkilos ni Karina at ganun din may epekto rin ito sa habagat. Pero it's too early to tell kung magiging mas madami pa yung paulan na pag-ibayuhin itong dala ng pinag-iba weather advisories, rainfall warning advisories at maging yung tropical cyclone bulletin natin. At patuloy din tayo magpag-ugnayan sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa patuloy nating disaster preparedness and mitigation efforts. Ulitin lang po natin, the next 3 days, yun ang crucial, hindi ba? Kung lalapit or maglalandfall itong bagyo. So anong mararanasan ating mga kababayan, lalo na sa Northern Luzon? Ginoong Chris? Cagayan, Aurora in the next 2 to 3 days. Pero tingnan na natin yung worst case maglalandfall, no? So, kung ito panahon, mga pag-ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at pag-uho ng lupa, mga malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga iba't ibang istruktura, makapagpatumba ng mga halaman, poste ng kuryente, at yung... Okay. Anyway, siguro mag-monitor na lang tayo sa mga balita and of course sa website ng Pag-asa. Maraming salamat po sa inyong oras, Pag-asa Assistant Weather Service Chief Chris Perez. Kapuso, alamin ang maiinit na balita
Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.